Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa pagsakop ng North Korea sa Estados Unidos, pero sa kabila nito isang grupo ng kabataan ang tumindig upang labanan ang mga mananakop. Ang pelikulang ito ay ang American action war film na ipinalabas noong 2012 na pinamagatang Red Dawn. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang US Marine na si Jed Eckert ay kakabakasyon lang sa trabaho upang panuorin ang kapatid na si Matt sa isang high school championship game na football, kasama ang ama na isang pulis sarhento sa kanilang bayan upang suportahan ang anak. Ngunit hindi naging maganda ang takbo ng laro na nauwi sa pagkakatalo ng kanilang kupunan sa dikitang laban, dismayado man pero ganun talaga ang laro. Matapos ang laro dumaan ang nanalong koponan sa harapan ni Matt na sinusubukan itong asarin, maya-maya pa dumating na din ang kanyang kasintahan na si Erica na kanila ding cheerleader ng team upang sunduin ito. Samantala, nasa isang bar si Jed para magpalipas ng oras, nakita siya doon ni Tony ang dating malapit sa kanilang pamilya noon na matagal nang may gusto sa kanya simula high school. Sumunod din si Matt sa bar kasama ang kasintahan habang naroon din ang kanilang mga kaibigan, subalit bigla na lang nagka-block out ang buong syudad na hindi alam kung ano ang dahilan. Umuwi na ang lahat matapos mawalan ng kuryente, pero umalis ang ama ng dalawa para magbantay sa madilim na gabi, sa kabila ng pagkakatalo ng team nila kanina sa laro hinangaan pa din ito ng ama. Nang maiwan na ang magkapatid sa bahay tila may namamagitang pader sa kanila, dahil malayo ang loob ni Matt sa kapatid simula nang mamatay ang kanilang ina. Kinabukasan, nagising na lang ang magkapatid sa nararamdamang paggalaw ng paligid, nang suriin ng labas nagkagulo na ang lahat ng tao kung saan nakikita ang napakadaming eroplano at paratroopers na sumasalakay sa kanilang bayan. Ilan pang pagsabog ang naitala sa paligid kaya umalis na ang magkapatid para hanapin ang ama sa napakadelikadong sitwasyon. Nang matagpuan nila ito nag-convoy ang kanilang sasakyan ngunit nang isa-isa nang nakalapag ang mga paratroopers pinaputukan sila dahilan nang bumangga ang sasakyan ng kanilang ama. Pinatakas na ang magkapatid patungo sa kanilang cabin sa gubat upang magtago, tumatanggi mang iwanan ang ama pero napilitan din ang mga ito habang may pagkakataon pa, at dumaan sa bahay ng kasintahan ni Matt subalit pagdating doon may mga sundalong nakaantabay at nadakip ang buong pamilya ni Erica kung saan naroon ang captain ng North Korean Army na si Il Ho-cho. Tumakas na sila Jed kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan, tinangka itong paputukan ni Cho sa pagpatay sa mga tauhan pero pinigilan siya ng mayor dahil isa roon ang kanyang anak. Ganun pa man, habang tumatakas ang magkakaibigan hinabol pa din sila ng kapitan ng army. Buti na lang bumangga ito at nasira ang sasakyan kaya tuluyan na silang nakatakas. Nagtungo ang mga ito sa cabin ng magkapatid sa gubat upang pansamantalang magtago, dahil wala pa silang alam sa kung ano ang nangyayari pinaghanap ni Jed ang lahat ng maaari nilang mapakinabangan kagaya ng pagkain at armas. Nakagawa din sila ng paraan upang makasagap ng balita, ngunit ito ay limitado lamang. Gabi nang magpapahinga na ang lahat, may biglang paparating sa kanilang lokasyon kaya agarang pinapatay ni Jed ang mga ilaw sa kapatid at inalam kung sino ito. Kaibigan din pala nila ang sumunod ngunit mayroong nagpaputok ng baril na inakala ni Jed si Matt. Nagalit si Jed sa muntika na itong matamaan at kinuha ang baril kay Pete dahil maaari itong makakapahamak sa kanila na sinusubukan pang lumaban. Ang best friend ni Matt na si Danny ang dumating kasama ang kapatid nito na si Tony at nabalitaan ang mahirap na sitwasyon sa bayan. Kinabukasan nang magising sila, dinala ni Pete ang kanilang lahat na pagkain, pinaghanda ni Jed ang mga ito para magtago sa kakahuyan upang maiwasan silang matunton. Sinuri din ng magkapatid ang syudad na napag-alamang nasakop na ng North Korea ang lahat. Ang ipinag-alala ng magkapatid ang kanilang ama na umaasang nasa maayos itong kalagayan. Hindi nagtagal, natagpuan na ang kanilang pinagtataguan matapos silang ipagkanuno ni Pete sa mga kaaway buti na lang umalis sila doon. Ginamit ni Cho ang mayor upang kumbinsihin silang sumuko sa pangakong hindi sila sasaktan. Gusto mang makinig ni Daryl sa ama pinigilan nila ito, nang ayaw nilang lumabas sumunod namang pinagsalita ang ama ni Jed at Matt pero tumanggi itong makipagtulungan. Hinimok niya ang mga bata na labanan ang mga mananakop dahilan ng pinatay ito ni Cho sa harapan nila at sinunog ang cabin bago umalis. Napilitan na silang magtungo sa mas malalim sa gubat upang maghanap ng mapagtataguan,
Si Robert gusto nang bumalik para makasama ang magulang na sinang-ayunan ni Daryl, ngunit pinaalam ni Tony na nakita niyang patay na ang magulang nito, hindi niya lang alam paano sasabihin. Wala na silang mapupuntahan matapos nang nasakop na ang lahat, kaya hinimok ni Jed ang mga ito na lumaban para sa kanilang pamilya, at para rin sa kanilang kalayaan. Sumang-ayon ang lahat sa kabila nang wala silang kakayahan na lumaban sa mga bihasang sundalo. Upang magawa ito, sinanay ni Jed ang mga kasama kagaya ng nasa army pa ito na kailangan nilang kumilos ng iisa para sa pagbuo ng unit. Lumalapit din sila sa mga mapagkakatiwalaang tao upang makakuha ng armas na magagamit at bilang mata at tenga na rin na kailangan nila sa paglaban. Pinag-aaralan din ng mga ito ang galaw ng mga North Korean sa kung paano sila masasaktan. Ang grupo ay nagkubli sa lumang minahan sa gitna ng gubat habang patuloy na nagsasanay upang maging handa sa oras ng labanan. Subalit habang tumatagal, nangangailangan pa sila ng malalakas na armas na magagamit. Nang handa na bumaba ang mga ito sa syudad at si Tony ang naging pain upang sundan ng mga sundalo na muntik pang maunsyami, buti na lang nagawa nitong makatakas at nadala ang mga kalaban sa inihanda nilang bitag. Matapos mapatay ang lahat, agaran nilang kinuha ang mga armas upang may magamit. Sinunod nilang tinambangan ang isang imbakan kung saan nakakuha sila ng maraming armas at pampasabog. Kay Robert ibinigay ni Jed ang pamamahala sa pampasabog, tinuruan din nila ito sa tamang paghawak ng baril upang masanay. Isang umaga, ang grupo ay nagsagawa ng operasyon upang ipaalam sa mga kababayan na mayroong lumalaban sa mga mananakop. Pinasabog nila ang isa sa checkpoint ng mga ito at nagpakilala ang grupo sa tawag na Wolverine. Ang isinunod nilang gusali, dumating ang namumuno sa army na si Cho, ngunit nakaligtas ito sa pagsabog dahil sa tawag. Dahil sa ginagawa nilang pagsasalakay, unti-unti nang nakikilala ang kanilang grupo na lumalaban sa mananakop. Isa pang pag-atake ang isinagawa ng grupo kung saan naroon si Pete na ngayon kasama na sa mga North Korean at nagawa nilang napatay. Sa kabila ng lakas ng puwersa ng mga kalaban, sa pagtutulungan ng lahat ay nagawa nilang makatakas at nakapagtago sa isang fast food. Kinuha nila Robert ang pagkakataon na makapag-uwi ng pagkain. Samantala, si Matt iniisip pa din na makita ulit ang kasintahan. Hinanap niya ito sa bayan sa kabila ng mga panganib, ngunit hindi niya ito matagpuan. Pag-uwi, pinagsabihan ito ni Jed dahil maaari niyang maipahamak ang lahat sa ginagawa nito na dapat iniisip muna ang grupo bago ang kanilang mga pansarili, pero hindi lang pala paghahanap sa kasintahan ang sadya ni Matt kundi ang magmanman sa kanilang kaaway. Agaran silang nagplano para sa pagsalakay sa magaganap na rally. Pagdating ng oras na yun, sinimulan na nila ang napag-usapang plano sa paghahanda ng mga pampasabog na napag-alaman ni Jed na may mga Russian Special Force na sangkot. Nakita rin ni Daryl ang ama na kaanib ng mga mananakop pero tuloy ang kanilang plano. Nang handa nang sisimulan ng pagpapasabog, nakita ni Matt ang kasintahan kaya pinasabog na niya ang bomba nang wala pa sa oras upang masundan ito. Ngunit ang plano pala nilang pagpapasabog sa mismong rally ay nalaman ni Cho bago pa sumabog ang bombang inilagay. Sila na ngayon ang inatake ng mga sundalo nito habang nakita ulit ni Matt si Erica pero may nakakabit na kadena. Wala na silang magawa kundi tumakas bago pa mahuli ang lahat, dahil din sa hindi pagsunod ni Matty sa napag-usapan na patay si Greg nang subukan itong tulungan. Naiipit pa din sila Jed sa gusali na kanilang pinagtataguan at patuloy na naghanap ng madadaanan palabas. Hanggang sa matagumpay nilang nagawa pero tinamaan ito. Matapos din mapalaya ni Matt ang kasintahan, tumakas na sila gamit ang sasakyan ngunit nabunggo kaya naghanap na sila ng ibang daan sa paglagay ng bakas na palihis upang hindi masundan at pumunta sa shop na isa din sa sumusuporta sa kanilang grupo para magpalit ng damit sa pagtakas. Matagumpay na nakatakas ang lahat pero malungkot sila nang nawalan ng isa sa kaibigan. Pagdating ng magkasintahan, kinausap ito ng kapatid sa ginawa niya na humantong sa pagkamatay ni Greg. Nalaman nila kay Erica na mayroon ng militar ng Russian at may listahan sila sa kanilang grupo maging ang mga tumutulong sa kanila. Kinabukasan ng may-ari ng shop na tumulong sa kanila Matt ay paparusahan ng kamatayan. Buti na lang nailigtas ito ng grupo at nakipagbakbakan sa mga sundalong North Korean kung saan lumabas ang tapang ni Robert na naghimok sa iba para lumaban na rin. Ilan pang araw ang lumipas, nag-alala na si Erica nang hindi na umuwi si Matt. Ang commander ng North Korean dumating sa headquarters ng estado dahil sa patuloy na pag-aatake sa kanilang mga sundalo na nagpapasimula naghimagsikan ng mga mamamayan. Alam na ni Cho ang lokasyon ng mga ito at nangakong tatapusin na agad ang grupo pero pinasigurado sa kanya ng commander.
Di nagtagal nahanap na din ni Jed ang kapatid sa gubat na sinisisi pa din ang sarili sa pagkamatay ng kasamahan. Kinumbinsi niya itong bumalik na sa grupo dahil kailangan nila ito, ngunit inilabas ni Matt ang sama ng loob niya sa pang-iiwan noon sa kanila matapos mamatay ang kanilang ina. Humingi ng tawad si Jed sa kapatid sa nagawa nung panahon na kailangan siya nito. Pinaintindi niyang may digmaan sila ngayong kinakaharap at kailangan nilang magtulungan. Kalaunan bumalik na din si Matt na ikinatuwa ng lahat ang pagbabalik niya. Narinig nila sa radyo na marami nang sumusuporta sa kanilang laban para sa kalayaan. Maya-maya pa sa labas habang mapayapa ang gabi, magkasama si Tony at Jed na inaalala ang masasayang nakaraan, ngunit nang matutuloy na sana ang naudlot nilang pag-iibigan, bigla silang binomba na pumatay sa ilan nilang kasamahan. Wala na silang nagawa kundi lisanin ang lugar bago pa maabutan ng mga sumalakay patungo sa mas malalim na gubat. Galit na galit si Captain Cho nang malaman ng dalawa lang sa miyembro ng Wolverine ang napatay sa pambobomba. Sa gitna ng kakahuyan may mga dumating pero napalibutan ang mga ito ng grupo. Ang dumating na tatlo ay parte ng US Marines na nagmula sa Malayang Amerika para sa isang misyon na hinahanap ang Wolverine upang humingi ng tulong. Nang malamang kakampi ang mga ito, nagpakilala na si Jed na sila ang hinahanap nila. Napag-alaman na gumamit ng cyber attack ang mga North Korean dahilan nang nasakop ang US matapos mawala ng lahat ng komunikasyon. Sa ginawa nilang pakikipaglaban, marami ang naglakas loob sa iba't ibang panig ng Estados Unidos na makipaglaban na din para sa kalayaan. Misyon nila ay makakuha ng box na ginagamit na komunikasyon ng mga North Korean upang malaman ang kanilang plano. Napag-alamang may katulad si Cho sa ganung sistema at napahanga ang Marines na mayroon na agad silang impormasyon. Agarang sinimulan ang plano sa pagnakaw ng box, ang gusali sa tapat ng pulisya na siya ring ginawang headquarters ng North Korea ang gagamitin nila para makapasok. Walang ibang daan papasok kundi ang tumalon na imposible masyado, pero ayun lang ang meron sila kaya napilitan na ang mga Marines at sumunod na rin ang iba. Nang magawa nila ang makapasok, tanging ang wire lang ang paraan para mahanap ang box. Marahan nila itong sinundan upang hindi malaman ang kanilang pagpasok sa kuta na muntik pang mahuli. Subalit naghiwalay ang kable sa tatlong bahagi, naghati-hati ang grupo upang sundan ito, ngunit isa sa mga sundalo may napansin at nakita si Matt. Sinubukang tumakas ng sundalo pero nagawa niya itong maabutan, ngunit nakita ang iba pa dahilan ng naalarma na ang lahat. Sa pagbibigay hudyat, pinasabog ng dalawang babae ang barracks ng mga bantay sa labas upang guluhin sila, ngunit gumamit ang mga ito ng tangke na nauwi sa matinding pagsabog. Patuloy na hinahanap ng magkapatid ang box na nakitang dala ng tauhan ni Cho. Nagawa itong matamaan ni Matt at ang kailangan na lang nila ay ang makuha. Habang nasa labas si Daryl, hinabol ito ng Russian, tinamaan naman ng granada ang isa sa Marines na patuloy pa ring lumalaban habang nahuli na si Daryl at nasugatan pero nagawa nitong makatakas. Pinatakas na ni Jed ang kapatid dala ang box upang hindi mabigo sa kanilang misyon. Hinarap nito si Cho ang pumatay sa kanilang amang, ngunit tinamaan si Jed. Nagawa niyang makapagtago at sakto rin na naroon ang opisina ng ama. Nang tangkain itong tapusin ni Cho, nakakuha siya ng baril at pinatay ang North Korean at matagumpay na nakapagtago ang lahat sa isang safe house. Subalit ang inaakala nilang ligtas na lugar na sundan pala ng mga kalaban. Tinamaan si Jed na humantong sa kanyang kamatayan matapos silang maambush, buti na lang may nakahanda silang pampasabog. Wala na silang nagawa kundi iwan ang katawan ni Jed at naghanap ng daan sa pagtakas patungo sa nakatago nilang sasakyan. Matapos ang matagumpay na pagtakas, ipinagtataka ng mga ito kung paano sila nasundan. Naalala ni Robert ang sugat ni Daryl na hindi ito gawa ng patalim kundi may itinanim sa kanyang tracker. Isinisisi ni Tony kay Daryl ang pagkamatay ni Jed na hindi niya naman alam. Wala ding paraan na matanggal ito kaya pinili na ni Daryl na magpaiwan upang hindi sila mapahamak. Kalaunan pauwi na ang Marines dala ang pakay na box. Isinasama sila ng mga ito patungo sa Malayang Amerika pero mas pinili ni Matt ang manatili upang ituloy ang pakikipaglaban. Di nagtagal, mas marami nang sumali sa grupo para ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Sa huli naglunsad ang grupo ng pag-atake sa kuta ng mga mananakop na ngayon ay may mas malaki ng puwersa at may malalakas na armas tungo sa kalayaan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!